Hindi sana ako aakyat dito. Sabi ni doktora, huwag ka muna umakyat kasi ang 172 over 119. Sabi ko naman, bahala na si Lord sa akin. Dahil sabi naman ni Father Archie, if it will be for the Lord will push a day. Kung nakikita nyo itong mga nakapula na nagkalat dyan, it is already for 14 years. Ang mga pula, nakapula, ay sumusuporta sa firm. Why? It's all because of the Lord. It's all because of the Lord. Year 99, nagkaroon ako ng chest pain. Pumunta kami sa doktor. Binigyan ako ng gamot, maintenance. Yeah. Hindi naman na-relieve, lalong lumala. Kaya February, itinakbo ako ni doktora at saka yung anak kong nurse hospital. Pagdating ko doon, sabi ng cardiologist na si Dr. Danilo Quezon, siya na ngayon ang direktor ng cardiology department ng St. Luke's, to undergo an open heart surgery. And you will have to prepare an amount of 1,500,000. Sabi ko, Diyos ko, mamamatay na ako. Wala akong pera na ganyang kay. Or else, mayroon isa mas mura. Yung i-insert daw nila yung dito sa ugat ko, sasalaksakin yung barado. Pero I will have to pay 750,000. Patay na ako, Diyos ko. Wala pa rin ako niyang halagang yan. But first, sabi niya, you will at once have to undergo an angiogram so that we will be able to locate yung mga barado na ugat mo manggaling sa puso. Naman, tinawagan agad ni Mrs. La Chica at saka ni Doktora yung mga kaibigan kong pastor ng Shalom, sina Brother Carion, Brother Vergara. Angiogram room, nagdadasal sila, Lord, spare our leader. We need our leader. Noong isinaksak na nila yung dye, na kung saan monitor yung puso ko, pumutibok-tibok ng ganon, sabi ko, yan pala ang puso ko. Pero mayat-maya, sabi ni Dr. Danilo Quezon, cardiologist sa St. Luke's, Lord, what is this? This is a new... Sabi niya, this happens only in every 500,000 cases. Yung baradong ugat nagkaroon ng tributary bypass. Yung kung halimbawa ayaw mong dumaan yung kuryente sa metro, gagawa ka ng bypass. Ganon din sa tubig. Ganon ang nangyari. Yung ugat dito, gumawa ng sarili niyang daan, and 70% of the blood could pass through Yan ay sa Panginoon. Yan ang sa Panginoon. Bibihira at nangyari yan sa akin. Kaya I went out of the hospital, a new man, a stronger man. Sabi ko, this is my second life. Hindi na ako nakakatakot. Take me siya 24 hours a day. Kaya nung nagkaroon ng problema, yung coordinator ko doon sa Sambonga Sibugay,
hinuli ng mayor. Pinuntan ko yung mayor. Sabi ko, Mayor, to organize, we have the right, we have the freedom of speech, and we have the right to have a meeting. And this is provided for by the Constitution. Pertaining Pabiluna, I will be compelled to file in Manila a case against you for illegal detention, and you will have to come to Manila to answer for my charges. Meron nyo, lugar ng mga nag-meeting pa kami sa plaza, hinahamon ko ng debate yung mayor. Hindi bumaba. Sabi niya, Sir, yun ang abogado niya, nakasama niya, na nag-detain sa akin. Hinahamon ko ng debate. Sabi ko, mas maganda pa siguro kung sa television para malaman itong mga ipinaglalaban namin. Pero just after na pagkaalis ko sa Sambungan Sibukoy, hinuli yung Italiano. Hinuli yung Italiano. Hanggang sa namatay yun. Sabi ng mga anak ko, Tay, mabuti hindi ikaw yung hinuli. Ngayon ito, 13 years after, nag-birthday si Doktora doon sa Sofitel, kasama namin si Madam. Ano sabi ni Madam? Compadre, ang dahilan kung bakit masipag ako magpa-check up, it's all because of I want to see to it na malusog pa ako. Sabi naman, Doktora, tayo magpa-check up ka rin sa Amerika. Kasi panay na sakit ng ang dibdib mo, may chest pain ka. Okay, kung sinagot ng mga anak kong mga nurses. I went to the States for check-up. Pero pagdating ko sa States, maganda ang pakiramdam ko. Yung arthritis ko, yung balangkit, masarap, hindi na sumasakit. Kaya imbis na magpa-check up ako doon, nag-ikot-ikot na lang, I went to Washington, D.C. Pumunta ako doon sa Library of Congress. Pinuntahan ko yung mga ginawang ng mga ginto. At nakakatalog naman pala totoo yun. Yung mga libro ni Sterling Sigrid. Kaya, naghahanap ako ng mga kadibati ko doon. Sinisigaw ko doon, totoo, Pilipino. And that is all for a foundation. Kaya, naman, pag uwi ko dito, pagkatapos yung pagpunta ko doon, hindi naman ako nakapagpa-check up Pinas, sumakit na naman ang dibdib ko, nagkaroon na naman ako ng chest pain. Kasi nagmi-meeting kami sa Luneta, linggo-linggo. Nakukonsumi ako siguro. Sumakit na masakit. I went back to Dr. Danilo Quezon. Sabi ni Dr. Danilo Quezon, it's already 13 years. Yung sakit mong yan. By this time, yung tributary bypass, collateral sa puso mo, it has already deteriorated. You will have to undergo a nuclear test. Nuclear test? Di ba nuclear ginagamit yan sa atomic bomb? Ini-schedule na ako, nagbayad na si Doktora. Sabi naman ni Mrs. Lachika, tawagan natin yung mga preacher natin sa Shalom. Brother Ferdi at saka si Brother Noel Nicolas. Nagpre-pray sila doon. When I was about to undergo that nuclear test, nagpre-pray sila doon. At sabi sa akin ni si Sister Mirna at saka si Father Archie, nagpre-pray sila na sana yung aking collateral bypass hindi nag-deteriorate. Dahil kung nag-deteriorate yan, I will have to undergo an open heart surgery. Kasal sila. Nung nandun na ako, nakita ko, iba pala yun. Yung nakikita ko sa TV, nakita ko na talagang totoo. You will have to undergo
yung napakalaking aparat, pasok ko doon. Pagkatapos mayroong dalawang doktor na nakabantay, minomonitor nila ang aking blood pressure. Minomonitor. Pagkatapos inila yung radioactive isotope na nakalagay sa isang napakakapal na tingga so that there will be no radiation. Inilabas nila yon. Ininject na nila sa ugat ko. Turno nila yung BP ko. Tinitignan nila kung paano ang mag-react ang aking katawan. Sa nuclear test na yan, sa radioactive isotope na yan. Pero okay lang. Pagkatapos ng medyo ninervyos ako, maganda ng pakiramdam ko. Maganda pala yung radioactive isotope. Sabi ng mga doktor, Mr. Lachica, huwag kang lalapit sa buntis. Pero pwede sa bubuntisin. Lokal ng doktor na ito eh. At lalo sa mga bata, huwag kang lalapit. Kaya hanggang ngayon, yung katawan ko nandito active isotope na yung ginagamit sa paggawa ng atomic bomb, yung sumira. Ngayon, ang modern medicine, hindi na yung weapon for mass destruction, nagagamit na rin nila paggamot ng mga tao. Kaya dito nyo makikita ang Panginoon. Paglabas ng result, ang result, negative. Wala akong sakit. Wala akong sakit. Natitirang buhay ko ito, gagamitin ko sa aming misyon. Dalawa ni Madam. I could now go anywhere because this is not only my second life, this is my third life. Binigay sa akin ng... Kaya kung manalig ka sa Panginoon, the Lord will protect you 24 hours a day. Kanina, ang BP ko, siguro dahil sa napagod ako, madaling araw na nung nakatulog ako, pagkatapos miniting ko pa ng mga pagod na pagod ako, 172 over 119. Pero wala pa akong nararamdaman na pagkahilo. The Lord is protecting me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganon din kayo. If you have if your mission is for the Lord, for the Filipino people, the Lord will protect you. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Brother Art Lachica. Siya po ang president ng FIRM 24K. Praise the Lord, please prepare. Mga kapatid, narito na po ang ating mga MC po.